Good day po. Bali, meron pa kasing nag-request sa akin na isang viewer natin. So, gusto daw niya makita yung simple diagram para at least maintindihan niya. So, ito po, sa ngayon ito po doon sa nagre-request, ito na po yung sagot ko sa iyo. So, makikita mo, ito yung selector switch. Ito yung main power wiring diagram for hot plate. So, pwede po itong magamit sa 4 burner, 2 burner, whatever kung ano yung ilang burner yung meron ka. So, makikita mo, line 1, line 2, yung connection, main power, tapos indicator ito. So, ang indicator kasi is common siya sa lahat ng switch. So, once na nag-select ka, nag-on ka ng ibang switch, ibig sabihin, magla-lights on na yung indicator. So, makikita natin agad na yung ating device gumagana o may gumagamit. Either sira yung hot plate natin o hindi na umiinit, pero ano pa rin, umiilaw. Ibig sabihin, naka-turn on yung ating unit, yung electric stove natin. So, yan po. Bali, ito naman po yung yung hot plate knob, yung kumbaga sa selector niya. Makikita natin, yan. Ito po yan, kung makikita niyo ito. So, ito yung pin side, ito yung dalawa. Yan, ito. Ito po yan. Tapos, pagka babalik rin natin yan, gaganunin. Yan, makikita mo yan. Katulad niyan ito. So, makikita nyo, short na tong dalawa. So, contact yan. Kung dito kasi hindi natin mapapansin dito kung anong connection niya sa loob. So, ito na siya. Tapos, contact dito. So, mapapansin natin yung number 3. Bakit dito isa? Pagdating dito, dalawang contact niya. O, tama yon. Dalawang contact pero isang pin lang. Itong number 3 lang yung may contact. So, yan. Kahit ito ikot-ikotin man natin, never itong magsamang dalawa yung B at saka C. Hindi pwede magsama yan. Once na kasi nagsama yan or nagkaroon ng short contact ng dalawa, ibig sabihin, mag-trip na yung main breaker natin or magkakaroon na explode. Yun yung hindi pwedeng mangyari. Unless, siguro, may incident na nag-contact yung may nasira yung ating switch at nag-contact siya dahil minsan ang contact point kasi minsan dumidikit yan. Naiwan yung isa. Ngayon, pagka-switch mo, kumontak na rin yung isa. Pagdating, ba't ka doon? Sa number 2, nag-contact yung nag-explode. Ibig sabihin, nakakontak na yung B. So, hindi na dapat siya mangyaring gano'n. So, possible na masusunog tong contact na to. Yan yung isa pa sa nagiging problema ng switch natin. Pero, kung okay naman, malabong mangyari yon at hindi rin mangyaring magsabayan. Ayan. Kung mapapansin mo, kung isilik man natin sa number 1, ang contact niya una, B at saka D. Ayan, B saka D. Ayan. Kung kita mo, 1 at saka 3 lang yung pwedeng mag-energize dun sa number 1 mo. 2, AC, yan, AC, yan yung number 2 contact. So, 3 at saka 4 din. Yan yung mag-energize sa hot plate mo. So, hanggang sa 3, 4, 5, 6. So, kung makikita natin, yung 6, pinaka-high yan. So, ibig sabihin, lahat energize sa kanya. Kumbaga, A at saka B, nagsama yan. Sabay na yan. A at saka B, yan. Papansin mo, isang linya na yan. Line 1 na yan. Tapos yung D at saka E, yan. Contact na yan, 1, 2. Contact na yan. Diyan naman, line 2. Ibig sabihin, parehas na silang nagsusupply ng line 1 at line 2. Ganon din yan. Okay. Doon, yan. May papatay sa, yan. Yan. Ito yung, yan. Sa selector naman, makita natin yan, selector positioning, 1. Yan yung makikita natin sa ating stove. Yan, sa harap, yung selector. Makikita mo naman yan, kung ano yung yan.
yung positioning niya. Kapag ganito positioning niya, naka-off yan. Once na nakita mo dun sa harap ng stove mo at ganito ang position, ibig sabihin may nakakontact yan. Yan positioning yan. Ito naman yun sa hot plate natin. So, mapapansin natin, kanina yung power, ito yung may hot plate na. So, ngayon, ito yung kung line 1, line 2, nakakunik ka 1 and 2, 3, yan, ito lang yung may energize yan. No? Yan, 1, 2, 3. Ang connection niyan, 1, 2, 4, 3. Standard yun sa hot plate natin. So, hindi po pwedeng sa ibang hot plate na bibili natin, yan ang makikita natin. Kaya, malabong magkaroon ng rambulan sa wiring unless yung nag-wiring ang may problema. So, kung masundan mo lang tong wiring positioning o wiring installation, hindi ka magkakamali. Siyempre, bago mo naman siyang i-power on, double check mo rin kung may tester ka, check mo continuity. Kahit wala pa tong hot plate, pwede mo na siyang i-check at hindi okay naman sa tester mo, okay na yung hot plate mo, connect mo na lang yung hot plate mo. So, yan. Ito naman po dun sa oven. Sa oven na, makikita mo. So, yun, oven, meron naman tayo dito, katulad niya, ibang selector lang na ito, pero tulad din naman siya ng itong switch na to. Yan, parehas lang naman siya, selector switch. So, mapapansin mo, sa hot plate lang, walang overload switch. Yung mayroong kasing sensor, yung heat sensor niya. So, pag overheat, ikukontak niya yung switch dito. Kahit naka-turn on yan, hindi na dadali yung kuryente. Yan, katulad nito, yan. No? May yan, may connection na dito yan. Yan. Yan dito, connected yan dito. Kung mapapansin mo, yan, no? Connected yan dito lahat. So, dito rin magbibigay. Siya rin magbibigay. Ayan. Kahit man may contact man to, hindi rin siya mag-energize dito. Kasi isang side niya, walang power. Kung mapapansin mo, yan, contact yung dalawa. Yan, dito siya. Kapag nag-switch yan, sabihin, dadalo na si kuryente dito, pupunta na doon. Yan. Kung line 1, line 2, di ba? Makita mo dito. Ito, line 1. Kukontak doon, papunta dito. Yan. So, yan. Ito na po. Bali, ito po yung for oven wiring diagram for burner electric stove po. So, sana po maintindihan nyo. Sana po magustuhan nyo yung aking kunting nalalaman. At ito naman po real wiring. Kumbaga talagang binusisi ko kung tamang-tama yung wiring natin para hindi naman tayo magkakamali. So, salamat po.